Nang susuriin ko ang aking buhay, naaalala ko ang mga araw kung kailan naniniwala ako sa simpleng pamumuhay. Ako ay itinulak ng pagnanais na tugunan ang mga pangangailangan ng aking pamilya at sa sarili, at gumagawa ng trabaho na magbibigay sa akin ng kakayahan na gawin ito. Bagamat sumubok ako sa mundo ng showbiz at broadcasting, ang aking puso ay hinila sa kreatibidad at naging manunulat, kontributor at mamahayag sa Calabarzon. Ang aking pinakamatalik na kaibigan, tawagin na natin siya na Mariel, ay nagtanong sa akin isang araw kung kailan na ako hihinto sa pag-iisa. Makita ang kung paano ko ipinukol ang aking sarili sa trabaho, siya ay pina-join ako sa isang LGBT support group. Doon ko nakilala si Dario. Wala akong oras para sa pag-ibig, pero si Dario ay mapilit. Siya ay matamis, nagsusenti ng magandang umaga sa akin, ipinaalala na kumain, at ang patuloy na atensyon na yon ay pinalamig sa aking nakagwardiyang puso. Si Dario ay isang nagtitinda ng isda na naninirahan sa isang lugar ng squatter. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa akin ay kinabog ang bawat pakikibaka. Lumipat kami ng bahay at sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanyang di matitinag na suporta ang nagpabukas sa akin sa bagong perspektibo sa pag-ibig. Ngunit gumawa ako ng mga pagkakamali. Binigyan ko siya ng 70% kung kailangan niya ng 100%. Hinanap ni Dario ang kapanatagan sa iba at pinatawad ko siya maraming beses dahil sa pag-ibig. Ang aming relasyon ay hinarap ang pinakamasusing pagsubok nang magkasakit si Dario. Sa una, iniisip namin ito ay pangsusuka, pagkatapos ay maaring leukemia, hanggang sa ang HIV diagnosis ang sumira sa aming mundo. Naalala ko ang pagtawag habang ako ay nasa trabaho, ang tibok ng aking puso habang nagmadali ako sa ospital. Ang HIV test, ang malamig na pagnanais. Nararamdaman kong ang aking mundo nag-freeze habang pumapawis ng malamig na pawis. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Dario sa hindi niya pagsasabi sa akin, ngunit alam kong hindi lamang siya ang may sala. Bilang kanyang kasama, ako ay hindi nagawa ang pangangailangan niya sa buo. Subalit, ang pag-ibig ang nagpabatid sa akin na manatili na matatag at mangako na lumaban kami ng magkasama. Nang ako rin ay nagpositibo sa HIV, kakaiba, nararamdaman ko ang isang baluktot na kasiyahan. Haharapin namin ito ng magkasama, nagkakaisa sa aming huling laban. Naghirap ang kalusugan ni Dario at nang siya ay wakasan sa wakas ang sakit, ang kalungkutan na bumuhos sa akin ay hindi maipaliwanag. Sa kabila ng aking sariling pakikibaka sa TB at ang pangungulila nito, ang di inaasahang suporta ng aking ina ay naging aking haligi ng lakas. Ang kanyang pagtanggap ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy kahit na ang lahat ay tila imposible. Ang buhay bilang isang HIV case manager at mamahayag sa huli nagdala ng bagong layunin. Ang pagbabahagi ng aking kwento at ni Dario, pagtulong sa iba na maunawaan ang HIV. Ginawa ang bawat paghihirap ay karapat-dapat. Sa pamamagitan ng aking advokasya, nakilala ko ang tunay na mga kaibigan, pinalalim ang aking koneksyon sa aking pamilya at natagpuan ang tunay na kaganapan sa pag-inspire sa iba. At dumating si Matt. Ang kanyang pagsisimula sa pag-iwas ay umuwi sa isang malalim na koneksyon. Sa kabila ng aking kalagayan, tinanggap niya, minahal at sinamahan ako sa lahat. Natutunan namin na ang kaligayahan ang bumubuo ng pag-ibig, hindi ang kabaligtaran. 7 taon na ang nakalipas, kami ay patunay na ang hindi ma-detect ay hindi maipapasa at ang pag-ibig ay nagwawagi sa lahat. Ngayon, habang tinitingnan ko ang aking 10 taon ng pamumuhay na may HIV, hindi ko ito tinitingnan bilang sumpa, kundi bilang regalo, isang misyon. Ito ay nagbigay sa akin ng pangunawa sa mga totoong katotohanan ng buhay, ang lalim ng kabutihang asal ng tao at ang tibay ng puso. Araw-araw, pinipili kong maging masaya, armado ng kaalaman na nagbibigay sa akin ng lakas na mabuhay, umibig at magudyok sa iba. Walang dapat
matakot sa pag-test para sa HIV. Ang takot ay maaaring pigilan tayo, ngunit sa pagtatagumpay nito, nagbubukas ito ng isang mundo kung saan natin makontrol ang ating kapalaran. Ang HIV ay nasa aking dugo, ngunit ang aking espiritu ay pinapalakas ng pag-ibig sa paligid ko at ang layunin sa loob ko. Ako si Kuya Luis, 38 taong gulang, 10 taon nang namumuhay na may HIV at patuloy na pinipili na maging masaya.